ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Isang faith healer from Mahayag, Zamboanga del Sur ang pinahinto ng DOH at kalat na ngayon ang isyong yan. Pakinggan natin ang balita mula sa Star FM Dipolo. Sa kabilang linya po si Star DJ Abby, pahinggil nga po ito sa pagpapatigil ng Department of Health sa isang faith healer sa may Zamboanga del Sur. Bakit kaya? Yes, Star DJ Abby. Yes, nagbawalan ng Department of Health ang umano'y faith healer sa Mahayag, Zamboanga del Sur na magpatuloy sa kanyang healing sessions. Ito'y matapos makatanggap ng reklamo ang ahensya hinggil sa kanyang mga gawain na walang kaukulang lisensya o pahintulot mula sa gobyerno. Kinilalang nasabing faith healer na si Noven Villaluz na residente sa barangay Tumapik, Mahayag, Zamboanga del Sur. Batay sa impormasyon, nagsagawa umano ng inspeksyon ng mga opisyal ng DOH at Municipal Health Office sa lugar kung saan ginagawa ni Villaluz ang kanyang panggagamot at napatunayan nga na wala umano siyang permit o accreditation bilang albularyo o tradisyonal na manggagamot. Kakaiba rin ang sitwasyon ito dahil sa kanila palang lugar ay kailangan palang iparehistro para maging kilalanin na isang manggagamot. Nagbabala naman ang naturang ahensya sa publiko na mag-ingat sa mga faith healer na walang basihang medikal dahil maaari itong magdulot ng panganib sa kalusugan at nilinaw na kailangang rehistrado at nasa ilalim ng supervision ng mga tradisyonal na manggagamot. Samantala, binigyan naman ng ahensya si Villaluz ng palugit hanggang bukas, Oktubre 10, para ihinto na ang kanyang mga aktibidad. Hati naman ang reaksyon ng residente sa lugar sa hakbang na ito ng DOH kung saan ang ilan ay naniniwalang marami ang napagaling ng albularyo. At yan ang ating report. Ito si Star DJ Abby Ivory and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! At ngayon, ano naman kaya ang reaksyon ni Villaluz sa balitang ito? Kay ani manggod na sabutan sila mayor okay ra man sila mayor, sila kapitan okay ra gid tanan, kanang councilor okay ra tanan. So ang nagbawal na po DOH Department of Health. So wala po ko'y buhat ana kay ngano sila may lisensyado. Ang ako dili gud ingon nga pagpanambal kun dili ang paghiling og tao. So kasagaran sa kong pantambalan kabalo naman gid mo gikan sa ospital. So gibawalan ko nila kay basin unya ang tao mo ani diri na mga AIDS, na mga TB. So wala ko magbuhat ana isa po. Sa ko dili ko maigo ana inyong mga sakit. Avoid lang manggod sa mga nanay gud. Kung basin unya makatakod sa uban, mo lang na ilahang gi protektahan. So sugod karong Biyernes dili na ko nila patambalon ha. Last karong Biyernes patambalon pa ko nila. Pero karong Domingo, moabot nga Domingo, sugod karong moabot nga Domingo, dili na ko manambal. Okay? Nakuha ninyo? At dahil sa pangyayari yan, marami pa mga taong nagalit at hindi natuwa na maaaring magdulot ng welga dahil ayaw nila na pinapatigil ng kanyang panggagamot. Narito ang naturang balita. So dari pangitaon na mo ang kayuan. Pero kung kagubot nila pangitaon, andam bud mimlaban. Kay ang atong gobyerno sa tinuod lang yung pagkaistorya. Unsay kaistorya ninyo sa atong gobyerno? May polos. Dili ako ha. Dili ako ang nag-istorya. Dili ang sulti. Ang pamalaod sa Pilipinas para sa kwartahan. Kining na diri kadaghanan ani majority ha. Dili taga diri. Kami gikan pa Cagayan de Oro. Gabi. Ronel Mohoniag Jr. Gikan sa Cagayan de Oro. Niabot mi diri atong kadlawon sa Lunes. Pamasin nga unta matagaan og kaayuhan. Karon magabot na mo diri kasubo ang among nabtan. Kay lagi daw sa say nga ang DOH og ang iparanggal ang istorya ha, dili magyud sa tong kontra. Daggo man negosante.
Correct. Kaya pinakauna, dili nila gusto nga diri ang tao mo paingon. Kaya di sila kagwarta man. Correct. Tama ba? Tama ba? Karon pag ningon sila na PhilHealth. Okay, public hospital na PhilHealth. So kinsa nagpahimulo sa atong PhilHealth nga kita ang taxpayer? Ang hospital. Amen. Oh, dili ka po napasabot nga libre. Kaya kibayaran doon atong tax kana sa PhilHealth sila may nagpahimulos. Bisan pa karog libre ng hospital, lisod ba kang lihukonon, gadaghang kay requirements dire si idol, nagdambal maskin piso wala gipangayo man. Nanganimi dire, Mabuhay! nanganimi dire nga walay pagduwa-duwa. Kaya nagsalig mi sa Ginoo nga si idol yang gigamit haron matambalan ang nanginhanglan. So ihangyo lang namo sa lokal LGUs o tanan opisales sa Zamboanga del Sur nga unta imbes nga ilang kontrahon ilang iplastar suportahan pagitag mamaagi haron ang tanan matambalan. Layo ba kay mi? Pero kung ingon mo karon nga magrally mi dire para lang sa kayon sa pasyente, larga, walay problema. Pero kung ingon ra man galing di bali pa kung wilgahon na lang ni. Mura man gyapon. Sama sa akong inahan. Dako na kay gasto sa ospital. Inject insulin. Pulo ka tambal ang maintenance, sapit nakatagak ang kidney. Walay kayuhan. Oh, balik. So dere pangitaon na mo ang kayuhan. Pero kung kagubot nila pangitaon, andam bud mi mlaban. Ngorto daga salamat. Salamat. Okay, salamat, sir. Ngayon, atin mga pakinggan kung ano ang masasabi ni Father Darwin patungkol sa bagay na yan. Hello mga kapatid, may interview tayo ngayon sa Pagadian tungkol sa batang healer, no? Anong masasabi natin? At maghihintay lang tayo mga igsuon sa tawag sa atong kauban kasama si Brother Kenneth Bustamante. Ato hinabiyon karon sa linya si Father Darwin Gitganong ato ang kailasad nga nangulo sa Office of Healing and Exorcism Ministry dito na pita sa may Diocese of Tagbilaran. Father, may buntag live na karon sa programang Bullseye, Father, si Katrupang Kenneth ni. Mayong buntag, Katrupang Kenneth sa Bullseye na sa XFM Pagadian. Yes, Father. So mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw, tibuok Kabisayaan ug Mindanao na tibuok kalibutan na, no? Mayong buntag, bro. Ilabi rin daghan po nga nagpangutana na itong sabay tingog sa simbahan regarding nining ano ba? Kung sabay peligro, Father, if ever ang mga tao na madto yun mo dool sa tambalan, Father, kung sabay tanaw sa simbahan na. Ani sa kuan, Brad Kenneth, arita mismo dili ko sa akong opinion, no? Kay arita sa teaching sa simbahan na ani ano sa CCC 21:17 kay ang mga tao karon ganag magic. Instant healing, magical ang disposition nya maamay sa taani kay arita sa teaching sa simbahan ang tinuod Bro Kenneth, healing, casting out the unclean spirits naanis ta ng pari kung na-amaze ta aning mga albularyo nga way nag-ordain nila. How much more kung mahatag lang Diyos mga pari ang sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and then the Eucharist and the proper catechism of the truth. Duha ra man gud ni Kristo, Brad Kenneth. Duha ra da. Ang da ni Kristo kung kumasayop Mateo 1:17 ba na? Kadingon siya nga si Moses, nakalimot ko sa text or John 1:17, si Kristo si Moses nagdala kaninyo sa balaod, pero si Kristo nagdala kaninyo sa grasya ug kamatuoran. Pinagi ni Kristo grasya, ingon diri, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So kung ilaning masabtan, Bro Kenneth, kinahanglan makatikais na tugtarong ang mga tao. Kay ang tinuod, kung nasayod lang sila sa kamatuuran, kung muduol tag albularyo, dili man ang Espiritu Santo ang nagpaluyo ni ini, kundi Espiritu Tunto
O gani, makakuanta Brad Kenneth, maka-attesta na as exorcist. Nagkagamay, gamay raman gud ang active sa exorcism. Kagahapon, doon na tayo gi-exercise. Unya, siya pod. Grabe na, nagikatikais na to. Kay Grace and Truth man ni ang atong ihatag sa mga tao. Di siya magical thinking, Brother Kenneth. Kinahanglan pa siya i-catechize, mata na tayo center diri. Unya, kanang maka-amaze sa mga tao. Kung madawat na nato ang grasya o kamatuoran, manang ingon si Kristo nga tong Nathaniel, Brother Kenneth, if you follow me, you can see greater things than this. Unya, kay magical thinking, kay doon naman po'y gahuma to kontra. Na ako nakita, atong pinangga kay nagsuon, kining lack of knowledge yun, mo adto man siya langob. Ako nakita sa testimonya niya na mo appear man diri sa Facebook kay di viral man jud ni atong pinangga nga igsuon kinahanglan jud makatikais ang tanang tambalan pod kay nagtuo sila in a disguise. They're helping the people in disguise because Satan is master of deception, Brother Kenneth. Ang demonyo master of deception. Di usa ka albularyo, Brother Kenneth, ni duol na to jud ingon siya nga sa ba din nako, Father. Inihikap na ko, mga ayaw man ang mga tao. Ibalibaran na magdoktor, di ba? Suko siya sa kuha. Edad ani niya, Brother Kenneth, babae. Katikista, Brother Kenneth. Okay. Unya, kanadlaw magrosaryo. Unya, magampo siya sa mga patay. Very pious. Unya, ngingnan ko niya na ay kasuko sa iyang kasing-kasing. Ngingnan ko niya, ganong hilabtanon man ka nga pari? Oy! Tanang pari, ikaw radyo hilabtanon kayo. Ikaw pasensya na kanay kay kung saon man ang giingon sa CCC, ako siyang gipasabot ini. Pero di jud siya kadawat kay mo lagi. Gihimo kong instrumento sa Ginoo sa pagpanambal, nya kinsa na may mutambal. Nya kun pahunungon ko. Basahon na to ang CCC 21:17, Brother Kenneth. Ningon din ni, all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers. Occult powers, it is not ordinary power. Maamis yun ang mga tao. So as to place them at one's service and have a supernatural power over others. So maamis ka, naghikap, tindog mo na yun. And even this way for the sake of restoring their health. Klaro kayo, bro, Kenneth, even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Pero mingon po sila, brother, wa man gud mo sangpit sa demonyo. So, dili man demonyo among gisampit. Padayon lang ta, Brother Kenneth. Wearing charms is also reprehensible. Daghan kay sa charms, anting-anting, yung gipang suot. Di ba? Wearing charms is also reprehensible. Kini atong pagsulti, Brother Kenneth, wata masuko niya. Wapot tay gikapungtan. Abi ni mo, Brother Kenneth, daghanan na suko nako. Pero duha lang akong i-highlight nga experience, Brother Kenneth. Kining wearing charms. Daghan kay isang mga charms, mga anting-anting man na, Brother Kenneth, no? Klaro kayo, siyang lawas. Padayon na nato ha, kay mingon sila, wa man ko magsampit ni Lucifer o ko magsampit ni Asmodeus, no? So, wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. Magical practices, Brother Kenneth, nga instant ba? The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse, ito, highlight na to, Brother Kenneth. Recourse the so-called traditional cures. Some traditional cures, faith healers. Does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Ato na explain, Brother Kenneth.
Kay ang yawa, master of deception. Ato ta, balik ta atong babae nga niduol na ko nga albularyo. Unya, na siya devotion ni San Vicente Ferrer. Iduol ko niya, ingon siya na akong Father, unsaon man ako nga mga tao may muduol na ko. Tinighikap na ko, Father, mga ayo man sila silang balatian. Gibalibaran na sila sa doktor. Di ba? So, very, kaan kayo, Brother Kenneth, kining attractive kayo ba? Seductive kayo. So, gamiton dyan ako akong kahom, akong power. Ano, iyon man ka nga dili ni gikan sa Ginoo ni akong gahom. Iko nga, Katoliko man tanay, atong ipromote ang pagkapari ni Kristo, nga naas ng kaparian. Kaya mga pari, in persona Kriste, o kanang gahom sa pari karon, tanang gahom sa mga apostoles na aspari, kanang gahom nga naspari karon ay, wala ito i-promote kanang kumpisal, ilog sa masakiton, sacrament of healing man na. O ni Katoliko man ta. Nya, karon wa naman tayo appreciation, ana, bisang mga pari, Brother Kenneth, wa na appreciation, ana. May problema. It is the hands of Christ. Kung nakaayo ka ng kamot na to lang, samot ng sacrament, it is the hands of Christ. Literally. Nakaroon, suko siya na ako, Brother Kenneth, siya nga, Brother, na-offend ko sa imong gisulti. Saan man naman sa CCC 21:17, siya, wala ko magsampit og demonyo, Father. Wala ko magsampit si San Vicente Ferrer man, si Mama Mary na ako gisampit. Anong maingon man ka nga, iya ko sa demonyo? So, ingko nga, naiwa ko mag-ingon nga iya ka sa demonyo. Kanang imong pagrosaryo na iya na sa Diyos. Kanang imong pagkakatikista na iya na sa Diyos. Kanang imong pagkakatoliko, iya na sa Diyos. Kanang imong pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio, iya na sa Diyos. Kanang imong devotion ni San Vicente. Kiraan mo kayo San Vicente Ferrer, Bro Kenneth. Kita ko, kiraan kayo. Kanang imong pag-devotion ni San Vicente Ferrer na, iya na sa Diyos. Pero mangutana ko nino mo na, kanus aka nagsugod pagpanambal. Dito na, Brad Kenneth, tingnan siya, sa dihang si Lula hapit na mamatay. Iyang gipasa na ako, Brad Kenneth. Mauna iya siya, wa nay. Sa but-but ni mo, di ko mo tuon ni mo. Ayun ko nga, nay, kining, ako pugang respetuan ay kay imo man ang katungod, imo man ang freedom. Pero nagpa-bless man kag oil nay. Ning huli ang exercise oil, Brother Kenneth, na nag-bless na pari. Tanang pari, Brother Kenneth, maka-bless aniya, as long as they will use the ritual of the church. Mabitaw ng diri sa atong office, Brother Kenneth, mga puno ang mga tao. Daghan kay gahapon, more than 100. Sa usang simana, Brother Kenneth, mingon siguro kag 600 to 1,000 ang bisita sa office. Pero, primarily, ang objective na to, Brother Kenneth, truth and grace, yun. Manang mulingkod ko sa kumpisalan, Brother Kenneth. Healing without sacrament is shallow or superficial. Mamunta na si Kristo, mingon, Brother Kenneth, anak, dadaay mong higdaanan o gipasaylo na ang imong sala. Connected siya sa sacrament, Brother Kenneth. So, may padayon ta itong albularyo, Brother Kenneth. For how many years, bata pa ko ani Father, imo kong pahunungon. Ayun ko nga, may gisulti sa simbahan. Yawa po ko magsampit og demonyo, Father. Di ko convince nimo. Sige, padayon lang na eh. Padayon lang na eh. Yung nagpa-bless man siya ani, Brother Kenneth, olive oil. Kung imna na na, inig uli sa inyo ha. Indot ko kayo ning batang healer, Brother Kenneth, kaya ma-process na to. Kung parokyano, kinsa paris-paris ini, pariya sa office kaya tumatabangan para ma-save siya na to. Kay, honestly, Brother Kenneth, ang maong faith healer nga ni duol na ko, parting sukuha, Brother Kenneth, di na may surang dagway. Pag uli na ilaha, Brother Kenneth, mo ni naitabo, iyang giinom ang holy and exercise oil. Unsay naitabo, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga nasyang lawas, nga naghatag niyang power to heal, nga ma-amaze ang mga tao, maglinya ang mga tao, Brother Kenneth. Sa iya ha. Kung yan naman sila ni grupo mo ni Brother Kenneth, sa mga albularyo, sila siya association. Manilingaw, Brother Kenneth. So, tabo, Brother Kenneth, pag inom niya holy and exercise oil,
Ma-interview ganin na to, pwede na to interviewon sa sunod. No? Pag inom na suli ang exercise oil, Brother Kenneth, nawa siya, Brother Kenneth. Nawa jud siya. Unya mga demonyo, Brother Kenneth, kay amiga lagi mi sa Facebook. Ni chat na ko, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga naghatag ni gahom sa pag-ayo. Ningon ang mga demonyo na ko, yati kang Darwina ka. Ayaw nagbalik diri sa mong parukyang Darwina ka. Ikaw Darwin. Ikaw Darwin? Ginan ko, ikaw Darwin. Pungot kay minimo. Kay bao ba ka? Amo na ang iyang kaliwatan. Apil siya. Ay mubalik pag gani ka din chat ni mismo Brother Kenneth. Pero ba, matrace pa ba na ako? Kita taon naman ni mga 6 years ago pa man ni Brother Kenneth. Ako nang i-retrieve ang iyang chat. Dugay na kayo ni Brother Kenneth. I-chatan ko sa demonyo. Antod karon mo-chat man ako mga demonyo, Brother Kenneth, sa mga possess. Andam na ba ka mo misa sa iyang kalag, Darwin? Ana. Kanisa, sa mo ito iyang kuan sa... Nakalimot ko sa iyang... sunod, umatrace pa na ako kay 6 years ago. Gingnan ko nga... gingnan ko sa mga demonyo, kung balik ka sa parokya, Darwin, patyo na mo siya. Kumubalik ka. Mas mayo pang di ka mabalik sa parokya kay di na mo siya patyon. Kay gitorture minimo. So ganun sa sila torture, Brother Kenneth. Kining holy and exercise oil, pag inom lang niya. Kaya tungod ato, Brother Kenneth, nakita niya iyang mismong messenger, nga dili na siya. Ini naman siya, matorture mi, imo ming gitorture, hindi plural. Dili singular, no? Kumubalik ka diri sa among parokya, ana. Amo siyang patyon. Hindi. So nga nung amo man eh. Dili ako nag-chat ni mo na father. Ana siya. So di na itabo ate. Ingon siya na ko nga. Ikon magkagaimnon akong holy and exercise oil. Dito ko nawala father. Sa mo anak ko sa imong office father. Yanto siya. So, atong i-videohan natin, video mismo, Brother Kenneth, pero bawal man ipakita, Brother Kenneth. No, so, pag himo na itong diagnostic prayer, Brother Kenneth, dito, open demons man, Brother Kenneth. Open demons meaning, tabian nga demonyo. Bisagwa ni mo pangutan, sige, tabi. Ningon ang mga demonyo, nga pasok man siya sa holy and exercise water, Brother Kenneth. Darwin, pasag din namin. Amo na ang tanan nilang kaliwatan, daghan kay mising lawas, Darwin. Muling grabe ang power, Brother Kenneth. Kung nahibaw gud ang bagang duot sa mga tao ini, di na sila moduol. Hindi sila moduol. Unya, ang natabo, Brother Kenneth, dito gisurrender niya, Brother Kenneth, ang iyang power. Dito siya nakasabot. Wa siya kasabot sa dihang gibasahan nako siya sa Catechism of the Catholic Church 21:17. Kaya malagi sila magsampit og demonyo. Pero ang demonyo lagi, magpa-as-it pampong anghel. Magpa-as-it pampong santos, brother. Master of deception gud siya. Kung iyang igamito niya nga, Brother Kenneth, oy, kinsa may muduol. Kinsa may musampit. So, mag-disguise siya as San Vicente Ferrer. Mag-disguise siya as Lord Jesus Christ. Mahistorya niya, mustorya mo hunghong niya, mo niyang sakit. May bawa ni imong sakit. So, mo na nga supernatural power. Pero ang equivalent ani Brother Kuan, di yun siya seemingly supernatural, but it is a preternatural. Only God has a supernatural power. Pero mo nang ma-amaze ang mga tao, magpano ng mga tao. Pero kung masayod sila nining kamatura na, sige, ingon sa atong simbahan, recourse the so-called traditional cures, faith healer man eh, does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Kung sa gisulti simbahan, these practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms. Unsa man ang intervention of demons? Wearing charms. Kaya siya mga anting-anting niya, interviewon siya, muna-muna na ba na magsud sa langob ha? Inig-ato na mo. Kaya magkama, may anang lana. Kana siya. Kaya lami dyan na matabangan na to ng batang healer, kining atong gisulti, the same ni nanay, o itong akong gi-share ni mo, sa ka nanay,
Nasuko na to. Karon ni surrender siya, Brother Kenneth. Ug siya nakasabot. Sus, Ginoo ko ningon siya nga. Ginoo ko, kaingon ko gigamit ko sa Ginoo, Father. No? Salamat na lang kay ni aning ministry sa simbahan. Ikungwa pa ning ministry sa simbahan, Father. Kay mausaban siya, Bro Kenneth. Mawa siya siyang kagalingon. Unya, ang nitabo, Brother Kenneth, lingaw kayo, kaya doon naman sila association sa mga albularyo. Iyan ang gishare, iyang kasinatian. Ingon siya nga, nito kong Father Darwin. Unya, kining atong gahom di man dinigikas Ginoo. Ato ning isurrender na nga suko nun akong grupo sa mga albularyo. Nangadto na ko, Brother Kenneth. No? Niingon to na kung usan niya ka albularyo, Father Darwin, si Mama Miri, rabaning ako, 20,000 Hilmeri, rabaning ako kada buwan. Mabiya. Unya, Father, kining Divine Mercy, maning ako. Oh, siya nga. Niya, maghimo lagi kag charm. Nang hambak, Brother Kenneth ba? So, maghimo ko, Father, mga ayaw ba sila? Yan naman din eh. These practices, even if they were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Klaro kayo, Brother Kenneth, ha? These practices are even more to be condemned. Nya sad to say, Brother Kenneth, daghan pa kay Katoliko, even priest, even bishop, mo promote og albularyo. Correct. Kaya nawa, magod na itong ministry of deliverance and healing and exorcism sa atong diocese, atong ipahunong. Pero gisuportaan na ito ng mga albularyo. Na yung mga diocese, kingon anak, Brother Kenneth. Now, intervention of demons. Kanus aman sila na yung intervention of demons, Brother Kenneth? Diyang gipasa nila before mamatay ilang lula. Kunya, maghimo sila wearing charms. Natama? Muna intervention of demons, Brother Kenneth. Instead, ang atong mga sacramentals na gibless sa pare, sila na nag-bless using their occult prayer. So, unya, ang tabo, Brother Kenneth, wearing charms, spiritism, pagkonsulta sa mga espiritu, divination, mediums, kaya nang sudlan ng mga espiritu, Brother Kenneth, makaayo ba ya? Kaya doon na may power ang yawa, no? The church for her part, ang simbahan ha, dili ako, Brother Kenneth, ha? The church in her part warns the faithful against it. So, ang tabo, Brother Kenneth, kining ikaduha niyang albularyo nga iyang amiga, niyan to sa tuwa, conscious kay Brother Kenneth. So, Father, daghan kay kung naayo, Father, ayaw, iton ko pahununga. So, ano ni Ari pa man ka? Nahuginan. Hindi man na ikaw mo renounce. So, ni Ari lang ko, Father, kay magpa-pray ko ni mo. Tanawo na to kung iya ba yun is demonyo ning akong gahom. Kay, san, di ba mercy ba yan ning ako, Father? 2,000 Hilmeris kada buwan. Iya din as demonyo. So, di na iyas demonyo. Ang devotion na to, sa Malaber, hindi na iyas demonyo. Kanang devotion na to sa Divine Mercy, di na iyas demonyo, oy. Kung manambal ka, kung sa may gamito ni mo, maggama ko habak. Manin ni siya, Brother Kenneth, masabtan na nato. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. O man may mag-harm, Father, di ba? Or when we have recourse, ari din sila when we have recourse to the intervention of demons, ano sa amanta nga mo ask of the intervention sa demon, wearing charms, mga amulets, is also reprehensible. Muna sign nga ni duol tas demonyo, spiritism, kaya doon ay spirit guide nila. Na ma-amaze ka, inighikap niya, muna mong sakit, doon na kay sakit sa kidney, doon na kay sakit cancer. Sure, ba man ka? Kamo ni finding sa doktor. Kaya doon na lagi sila espiritu nga kauban. Anita po, Brother Kenneth, nining mga religious kayo, na faithful kayo, di ba? Makita na to, demon is a master of deception. So, anita po, Brother Kenneth, niduol siya, nagpa-pray man siya. Ako lang pong iprayeran. Pero nahagba, Brother Kenneth. Pero tindaghan ng demonyo, nasuko na po na kong demonyo, Darwin. Ilabtanon, jukas tanang pare. Basag di lang, good me, Darwin. Basag di lang, good me. Ang mga yawa may nisulti, Brother Kenneth. Yan karon, Brother Kenneth, tungod ini, Brother Kenneth, we need to save also sa batang healer. Ato dyan siyang tabangan sa church. Kaya nindot yun, pati naghan ng, kung ano mga anting-anting, charm to, Brother Kenneth. Kaya kita as a church, dili ta mo condemn,
ato silang ikatikais. Muna truth and grace, Brother Kenneth. Kay ma-attach mo ko kasi mong power, Brother Kenneth. Anong pahunungon mo ko? Tabang man ako. So in this guys, tabang. Pero kanang maong gahom, Brother Kenneth, nga magpahimusta na ng gahuma, dili na libre, doon na bayad, Brother Kenneth. Bayad ana imong kalag, bayad ana until 4th generation, Brother Kenneth. So, mo ni naitabo, Brother Kenneth, ang lulo sa mga lulo ni mga bularyong ni duol na to. Grabe nga, daghang kay matabangan, Brother Kenneth, daghang kay mga ayo. Pero ang sad to si kay dili man ang Ginoo may ni ayo. Wala kun atong basahon ang Biblia, Brother Kenneth, naghisgot bang Ginoo ani atong basahon ang Mateo 7 21. Ito yung basahon, no? Munang ma-amaze ka sa gisultis Ginoo. Ningon ang Ginoo, dili tanan ang nag-ingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gigarian sa langit. So dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton, sa akong amahan nga naa sa langit. Arita sa Mateo, sumpay na to. Mateo, nagbasa ko sa Mateo 7:21. Yato iritso sa 22 ngadto sa 23. Ningon po ang mga faith healer, brother, daghan ang moingon kanako ni adtong adlaw Ginoo wala ba kami na nagpanagna sa imong ngalan, naghinilig yawa pinagi sa imong ngalan, nagayog masakiton pinagi sa imong ngalan, naghimog dagkong mga milagros sa imong ngalan. Ningon sa apan ako moingon kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo gikan kanako, kamo nga mga mamumuhat og dautan. Dautan ba din maghingilin tagyawa, Brother Kenneth? Dautan ba din mag-ayo tag masakiton, di ba? Ilang tutuan ang ilang kamot, Brother Kenneth, itusok. Dautan ba din na? Pero mo magisultis Ginoo, mamumuhat og dautan. Ano man, wa na to gi-promote ang iyang paagi. Dapat unta mangumpisal sila. Unsa may gisulti sa mga apostoles, Brother Kenneth, sa Santiago 5:16-17. Itong basahon na sa Santiago 5:16-17. Sa pa nga teksto ha. Sa Brother Kenneth ato sang itanawa. Katong paghilog sa masakiton, Father. Yan ni Santiago. Santiago 5:6 or 5:14. 14. Okay. Is anyone among you sick? Let him call the priest of the church. Klaro kayo and let them pray over them, anointing him with oil. Money ang anointing of the sick, brother. And the prayer of the faith will save the sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So, ang anointing of the sick, Brother Kenneth, duha ang iyang grasya, grace of healing and grace of forgiveness of sins. Grace of purification. Grace of healing and grace of purification. Ang pagpasaylo sa James chapter 5, verse 14 to 15. So, kini, Brother Kenneth, kung nasabtan lang Judas mga pari, ba? No? Ang sacrament jud ilang ihatag. Mabito nang mana ko sa mga lugar, Brother Kenneth, magpahiling sila. Dili, uy, ito mo sa sacrament. Ang sacrament mo na kamot ni Kristo. Ang kamot ni Father Darwin, limited. Kung maghinulsol mo sa inyong mga unya, magpa-anointing mo sa inyong mga sakit, dito sa pari ninyo, all priests are healers, Brother Kenneth. Nya, atong mensahin lang sa batang healer, mas nindot jud nga magpa-process siya sa office, para ma-save siya nining makakiribitang gahom sa demonyo, Brother Kenneth. Ma-deceive sa ta. Kinanglan di ta ma-deceive, kinanglan ang atong i-promote ang sacrament of healing. Nya Eucharist, Brother Kenneth, manimba jud sila. Si Kristo na mga ng Eucharist. Naibaw lang sila, wala pa siya bayad. Bitaw. Oo. Okay, isa pa makatupo ka na, Brother Kenneth, si Kristo naman na. Pero sa to sila ang pare, Brother Kenneth, lack of appreciation sa sacrament. Kita po mga Katoliko, otro po, liwat sa, like father, like son.
Mao na nga nindot din sa tungkuan nato empower ang mga pare. Give the sacrament of healing. Yun. Di lang ta sigmisa maglingkod ta sa kumpisalan. Give time. Nga doon na mo'y time nga mag-unwenting ipada ang tanang masakiton sa natay adlaw bitaw once a week. Ipada ang tanang masakiton i-unwenting ninyo ikatikais sa mga katikista na oras sa diri sa ato Brother Kenneth. The whole morning so good na sila karon. The whole morning catechism dyan na Brother Kenneth para madawat nila ang kamatuoran. Nya ang grasya madawat ba nila? Pinagi sa pagpanglingkod sa kumpisalan. The grace of purification. Nga mapasaylo itong mga sa. Nya karon Brother Kenneth. Mo ni dako nga. Mo na ka-Kristo dyan na. Ka-Kristo dyan na nga paagi dili ng gahom nga gikas langob, gahom gikas kidlat, gahom nga gikan sa anting-anting dili. Gikan sa sakrament ang atong gahom Brother Kenneth. Kinsa may nagtukod sa sakramento Brother Kenneth? Si Kristo. Hindi si Kristo to i-promote. Mo na nga masabtan nimo ang sulting Kristo, nag-ayo man mig masakiton sa imong ngalan. Amon mingon direk nag-ayo mig masakiton sa ngalas demonyo. Naghingili migyawa sa ngas demonyo wala man ngaan man Diyos Ginoo ang gamiton pero unsa may giingos Ginoo abi ninyo Brother Kenneth ikaduha na kong sharing nimo bag-o lang karon delikado kayo ang pagduol og albularyo Brother Kenneth gani ang paghikap anang ilang mga lana ug ang paghikap anang ilang mga kining habak delikado kayo bisan ako Brother Kenneth exorcist naman ko di ko muhikap ana. Oo. Gahapon, Brother Kenneth, doon na tayo gi-exercise. Usa ka babae, Brother Kenneth. Mag-surrender sila. Iyang family. Mag-surrender na sa habak. Yan ay tabo, Brother Kenneth, kay gihatag man ang habak. O nahikapan niya, Brother Kenneth. O tungod sa iyang paghikap sa mga habak, Brother Kenneth, naposes siya. O nisulti ang mga yawa, Brother Kenneth, nga tuas habak. Niingon ang mga yawa, yati, rakang Darwina ka. Perting sakita. During exorcism na, Brother Kenneth, ayaw na may hilabti Darwin. Pilaman mo kabuok. Kaya ang exorcist, Brother Kenneth, makahimo siya imperative command. Bawal ang maging dialogue sa demonyo, Brother Kenneth. Ganong bawal. Because demon is a master of deception. Di ta mangayog information sa demonyo. Pero because of the authority and power of Christ given to the exorcist, not only to the exorcist, given to all the faithful, kita. Pero ang exorcist, Brother Kenneth, unique siya, kaya makahimo siya imperative command sa demonyo. Tell me, how many are you? Tell me your number. Tell me your entry points. I command you in the name of Jesus. Ka imperative siya. Command siya, dili siya makigdayalog ka. Pwede pagpangayo, tas yung mga, gigutom na baka diha, nakakaon baka diha, kumusta naman mo diha, nga daghan man kay mo, usa naman kala, lawas na. So, nakasuoday sila, Brother Kenneth, through sa habak nga gihatag niya, nga nakuptan. Mo iyang gitubag because of the imperative authority of the exorcist. Maura man ni ang question sa exorcist, Brother Kenneth, dinata mo lapas. Tell me your name, why you invaded his body or her body. Is it by witchcraft? Is it by curse? It is by sorcery? Tubag na siya. Mingan siya, it is by amulets. Tungod atong habak, brother, or charm. So dito siya, niya dahil gi-exercise na to, antod na ulian, na-liberate siya, Brother Kenneth. So, base sa atong discernment, Brother Kenneth, na-possess siya tungod sa paggunit sa habak. O, ibasa po niya ang librito. Ang reveal po dito, through imperative command, nga dito, nasakpan na to, nga tungod kay nabasa man niya itong orasyon, Brother Kenneth. Latin nga orasyon nga di masabtan. Dito nakasud ang duha ka demonyo. Ang ngas demonyo, Brother Kenneth. Entry points. Ang ngas sa duha ka demonyo,
nga ni suod si William og si Juliana. Oy, Ricardo din nga na rin pala. Oh, ito yung mga nga. Sila, Brother Kenneth, doon na say the same na tong name because they are person. Because they are person, Brother Kenneth. Di man sila concept, theological concept. Person man sila. Correct. Muna nga na sila yung personal name. Ako sila yung mga nga. There is amo father na nagkakuan lang yun kay mas nag-trending tong usa ka pare nga nagpahiling dito kay dilagi kalakaw kay doon na diabetic. O niya, of course, until now, di hapon kalakaw hinoon. Pero mas daghang miyak to kay dami video nagkatag. Pare gani, kay patambal. Pare ninyo midoon. Oo. Okay. Pero wato siya na ulay ha? Antod karon wat sa kalakaw kay akong gikontak atuang. Okay, natural man to. Oo. Brother Kenneth, natural man to nga sakit, need you tag doktor. Kung natural, ang iyang term sa natural kay material man. Basta material nga sakit, dili ko kaayo, ana. Kinahanglan tag doktor ni acknowledge sa doktor. Basta mga gikas mga sakit ka gikas mga diwindi, mga white lady, mga kaprip, kaya kay na niya ayuhon, Brother Kenneth, na mga gipangbarang ba. Kaya doon lang siya, pero natural na sakit ni doktor. Mga na yung ingon. So, basta oppression gani, Brother Kenneth, ang pari dyan makaayo ka na. Pinagi sa sacrament o sa prayer of the church, yung deliverance, Brother Kenneth. Na. So ang ikaduhan ako i-share, Brother Kenneth. Last na din na ito ikuan, suko po na ko. Kaya the same po aning batang healer lagi. Daghang kay orasyon, di madutlag bala, Brother Kenneth. Mao na itong security guard ron. Sa una, di na madutlag bala. Pungot kaya na nako. Malabay ang akong nga video sa kuan, Brother Kenneth, sa Facebook na mga reels ba niya. Ipasa man po sa iyang asawa. Kay gusto lagi ang asawa nga isurrender na iyang mga anting-anting. Kay napusilan man dyan siya, Brother Kenneth. Duha ka bala ni tama jud sa iyang lawas. Oo. Natagak rang mga bala, Brother Kenneth. Wanang di jud siya kabuhi. Kisa ko Grabiha. Kaya nakipayos. Master of deception jud ding atong kontra. Makaayo po siya kay healer man siya, Brother Kenneth. Dagan pong mga magpatambal niya. O niya nitabo, Brother Kenneth, mo ni nitabo nga di man siya mutuo sa mga katikisim na to. Mao ka po rin, kanina pong lana, Brother Kenneth, holy and exercise oil. Ato lang i-correct ang mga tao, ha, din ni lanang Darwin, ha? No. Holy, wako ilana taon, holy and exercise oil. Tanang pari, makabless ini, basta ilang gamiton ang ritual sa atong simbahan. Okay? Kay kami mga pari, gitawag mig sacerdos. Sacerdote. So may meaning sacerdote. Giver of secret things. Giver of secret things, Brother Kenneth. Waman mahatag ninyo mo ni. Kasi naitabo, Brother Kenneth, ang iyang asawa nagka-avail ining holy and exercise oil. Giaplasa niya ang likod sa iyang bana. Napasok man na, Brother Kenneth. Perting singgit, aray, kainit! Basta ba nang, imo mo kong gibubuag, init nga tubig. Pero nagbukal-bukal ko no, singgit ko, Brother Kenneth. So, init ko nga, oil man niya akong gibubu. Masa ba ng oil? Dito na. Gipainom man siyang asawa, Brother Kenneth, dito na, ang yawa, Brother Kenneth, naghatag ng power, sige ng tabi, ningon na, please, don't bring us to Darwin. Nihangyo na, Brother Kenneth, na don't bring us to Darwin. So, unsa naitabo, Brother Kenneth, gidaan nila rin ako. Pagkatubang ng Brother Kenneth, natumba. Kirig-kirig, kay patinda ka ng yawa, Brother Kenneth. Ang healer sa siya, the same good aning batang healer mo nang nanawagan ta, kung luna, ato ning i-process, ning isuo na to, parang natabangan in taon na to. Kung yan, dili na mo katab ang, kay ingon magod ang simbahan ha, these practices should be condemned. Di basta-basta kay, ang simbahan manisultian o si Kristo sa dingon, nag-ayo mig masakiton sa imong ngalan. Naghiilin po migyawa sa imong ngalan. Naghimo mig dagkong milagro sa imong ngalan. Diba? Kining bagang duot sa katawhan, Brother Kenneth, yan ni kuan niya, ang ilang intention ani healing. Healing, oo. Instead mo adto na sa pari, tuan na dito. Di ba?
Kadaghang pari in town sa Mindanao. So ato mo pahilog, bungong pisal. Akong kasi natian mga igsuon, kumuduulan tas pari, no? Unya ato nang i-renounce sa itong mga habak, daghan kang maayo. Daghan kay. Karon Brother Kenneth, last na to. Ni surrender man siya Brother Kenneth, pero daghan ng demonyo. Karon Brother Kenneth, na-convince siya na ngayon siya suri sa tua. Ningon siya na ko, Father, daghan kay kong mga negative nga words. Ikuan mo, suko ko nimo, pero ang tao di nga akong ikasukan, maura di po yung makasave sa ako ang kahimtang ikan sa kamot sa deception sa demonyo. Karon kauban na nato Brother Kenneth, kung pusilo na ninyo, dutla na guda. Kailangan na orasyon. Iyan ang gisurrender Brother Kenneth. Pero ang good news Brother Kenneth kana bitang di man ang importante man ang healing, pero bonus na siya Brother Kenneth. Bonus na siya Brother Kenneth. Importante Brother Kenneth, may bawta sa grasya o kamatuuran nga mo'y dala ni Kristo. So manang nindot kaayo nga imo ning gikuan na nag-live sa Brother Kenneth para magayda nato ang mga tao. Nya magaydan pud nato ning faith healer, nga batang healer. So kung nay nakadungog ani, mas maayo nga atong parion sa office ang mga iusan ning batang healer. Nya katong mga masakiton ay mo kaguol mo ra magdawad ag paglaom. Adto mo sa inyong pare. All priests are healers. Mabita nang ako Brother Kenneth, di jud ko mag-healing. Ano man adto mo sa sacrament. Mag-healing lang ko kung maglingkod ako sa kumbisalan. Ano na healing? Mag-healing lang ko kung maghisgot akong katekism. Kini nga itong gibuhat. Katekism ni Brother. Daghan magay tayo mga habak dito. Nya ka ng atong sakit, ato ng dawaton. Kaya mo na purification na to. Kaya kung ato ng dawaton, Brother Kenneth, nya atong ihalad sa Ginoo, posible din na ka mo agig purgatorio. Kaya it is a reparation. Doon na dyan ay reason ang Ginoo, anak. Pagpunta nang si Carlo Acutis, bagong na Santos, Brother Kenneth, namatay man to sakit, ningon siya nga, kining akong sakit, ang grabe nga sakit, ako ning ihalad para sa Santo Papa. Ako ning ihalad sa tibok simbahan, di ba? So, danay theological meaning ang imong pagdawat sa sakit, Brother Kenneth. Kaya sa mo blame mo tas Ginoo, pagbantay mo kay pwede po gamiton sa yawa imong sakit aron malayo kas Ginoo. Ingka ano ako may nasakit? Ang kadadlaw mo ko simba. Ano ako may sakit nga active man ko sa simbahan. Kiri unta kong silingan nga way klaro. Ana ba? Mo blame na tas Ginoo aton dawaton ang tanan. Ningon na atong Ginoo kung duol ka kanako pas ana imong cross maayo tag sa dili mga igsuon importante we are converted. O kita na sa tumoy-tumoy sa itong kuan, Brother Kenneth, sa itong sharing sa mga healing moment o sa exorcism moment, Brother Kenneth. Mo dyan akong highlight kanunay nga ang pinaka-importante, Brother Kenneth, dili ang healing. Importante po ang healing, pero the most important thing is our conversion, Brother Kenneth. Mag-unsa man na naayo ka, bakira ka pong ka. Mag-unsa man na naayo ka, wapukay kumpisal sa pare, waka mag-repent. Manang ato dyan ang gi-highlight, Brother a loving reminder, healing and liberation are important, but they are only secondary. Musay ito, ano man na focus sa secondary, Brother Kenneth. Mo ni ang primary, Brother Kenneth, nga wa ma-appreciate sa daghang mga tao. The greatest and most important miracle is not physical healing, nor liberation from the evil spirit. But the greatest healing is our conversion. Ang pagkabag-o sa itong kasing-kasing, Brother Kenneth, ang pagbago sa itong kinaiya kanang mga kurakot karon ipangbalik na sa gobyerno. Wala tinuod ni conversion. Kanang restoration. Reparation. Unya, restoration. Kanang inyong mga kinawat, ibalik na no sa mga tao. Kaya kung di na nyo ibalik, imperno jud atong katapat na, or kung maghinulsol man ka, magkakumpisal magaspari before ka mamatay, adto kas bating kagols purgatorio. Ang kainiton, matod pa sa St. Thomas, ang kainiton sa purgatorio imperno, parihara ba? Pero ang kalainan lang, maluwas pa ang nas purgatorio. Pero perting initan, bila ta katuig dito. Muna nga, samtang buhi pa ta, Brother Kenneth, mag-repair na ta.
Posible ka na imong sakit, reparation na. Mauna ni. Pangpamayad na ni sa kung sa. Kung doon na kay minilyong kwartas bangko, madali na nimo. Itabang na nimo sa simbahan. Itabang na nimo sa mga wagi pangkaon. Ipantabang na nimo sa charity. Parang naghantang matabangan. Kung na reparation, di man na mag-usama ka, milyon, imong kwarta. Pero kay kalinaw. Una, Brother Kenneth, ang tinuod yun nga healing, Brother Kenneth, is our conversion. Bisan pag wa ka maayo, bisan wa ka naayo bago itong kuan, nung pari o man. Natural mo ito yung sakit. Meaning, tungod to sa itong lifestyle, patagkaon. Ipanos kat sila, Brother Kenneth, gamay-ramay namatay sa espada. Pero perting daghanang namatay sa kutsara, Brother Kenneth. So, muna, Brother Kenneth, ang atong message lang sa mga Katoliko, ato mo sa sakramento in town, oy. Pangumpisal mo, dugangi inyong kaybaw bahin sa tong doktrina, parang di na mo mailad sa demonyo. Kaya klaro kayong CCC, ato lang i-conclude ni sa CCC, Brother Kenneth, CCC 21:16 o 21:17. So, masabtan ninyo na to ang kinatibukan. Ay sa 21:16, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up. Kanus aman ta mo recourse sa Satan of demons, Brother. Manang gitawag sa divination, Brother Kenneth, kay mo appear siya as divine. Divine, Ganang divination. All forms of divination are to be rejected. Rejected yun, Brother. Recourse to Satan or demons, yung sila, wa man mo recourse sa Satan of demons. Kanus aman mo recourse? Conjuring up the dead or other practices falsely to unveil the future. Unsa man ni? Mga spiritista, Brother, mo ni ang recourse to Satan. Unsa man ni? Kanus aman sila ni recourse sa Satan? Wa man sila mosampit sa Satan. Tanawa, conjuring up the dead or other practices falsely supposed to unveil. Mananagna, panguhula. Sumuon ni ang recourse to Satan. Ipasabot sa CCC. Consulting horoscopes. Apil ang horoscope, Brother Kenneth. Astrology. Nga imong batay sa takdol ang buwan ron. No? Kanya dapat manguyab taron kay ang buwan kitaparan og star. Kumukuno kaayo ang ilong sa mga bayron. Astrology. Palm reading. Ngani ang recourse to Satan, Brother Kenneth. Interpretation of omens and lots. Kung makiboxing ko ron, kining akong kontra, sa man, mudaog ko. Sa mudaog ka, di na ka mag-practice. Di na ka mag-ensayo, no? Interpretation of omens and lots. Phenomena of clairvoyance. Panagda. Recourse to mediums, kaning sudlan og mga espiritus, mga anghel, mga santos. All conceal a desire for power over time, history, and its last analysis, other human beings, as well as to wish to conciliate hidden powers. They contradict the honor, respect, and loving fear that we owe to God alone. So, nindot kayo diri, Brother Kenneth, no? All forms of divination are to be rejected. All forms yun. Wala sa mingon diri, some forms. Muna nga, diri nagikan ang akong kuan, Brother Kenneth, ang akong courage sa teaching sa simbahan. Dili sa personal na kong opinion. Okay? Nya, katapusan, diri sa... Daki, question, bro? Father, Lunay, pangutana ba? Ang mga moadto ditong mga tao, posible ba nga contaminate sila? Dili po. Ma-contaminate, Brother Kenneth. Nya, katong mga poses, madugangan. O demonyo. Okay, di ba ningon siya nga si Jesucristo mag-istorya nako. Mamo na divination. Di ba na ordinaryo si Kristo, may mo namang ordinaryo na to. Si Mama Mary nag-stuck mo pakita nako kanunay, example nako bang albularyo. Makikita nako kanunay mohunghong siya nako unsay sakit nimo kay si Mama Mary niingon nako. Manang divination sa Brother Kenneth, kay unsay imong devotion iyang sakyan. Okay. Unya, alita sa 21:17, dili himong walking process, Brother Goan, contaminated lang. So instead nga example pila na kalbularyo imong giduulan 5 na pud ka demonyo ang na-attach nimo depende sa demonyo nga naa niya nga nag-pass nga divine nga na divination, Brother
Pero kato, kuwang to, medical, kuan man to, reason tong pagpahuno. Kini theological reason dyan siya. Theological reason. Ato dyan silang ipahunong, brother. Condemn God na. Rejected and condemn. Ang language sa simbahan, brother Jando, is, brother Kenneth, rejected and condemn. Nya mauni ang giduulan ron sa bagang duot sa mga tao. Instead, ang sacrament atong duulon, ang yawa, muhimo siya pseudo sacramentals. Na sila na mag-bless ilang tubig, nya pare di sila. Sila na mag-bless sa oil, nya pare di sila. Gabatay ka, brother Taylor, usurpation of power and authority. Mao na kalaki siya. Manang, kina to gihimo, brother Kenneth, wa ko'y kasuko. Gugma noon ang ni anako sa mga albularyo. Ato silang i-lead sa sacrament because Jesus is the real healer. Jesus is the real exorcist, not Father Darwin. Mabita ng Brother Kenneth, kung mag-talk ko, Brother Kenneth, di ko mag-healing. Go to the sacrament. Because only Jesus is the healer, not Father Darwin. Ako nagkatikais lang ko unsay kamatuuran to empower the priest, to empower the bishop. Kaya ang kamatuuran, Brother Kenneth, mag-empower na tong tanan. Kaya may tabuan ni Brother Kenneth, kung ari sila nako tanan, di mo sa mo tagdi katubo ani Brother Kenneth. Muna Brother Kenneth na akong katapusan nga basahon ang CCC 2117 kimadto na ko sa office Brother Kenneth. Ibay na po nagpaabot na to dito. Nagpanayon ng katikism na to. CCC 2117 on magic and sorcery. Wa magkuwang ang simbahan na to Brother Kenneth. Kita lang ang nangkuwang nga na sa simbahan. Ang mga obispo, mga pari, mga laygo, ano man, wa man ta magtuon sa atong teaching. Wa nang tuon nata sa false teachings na sway. Kung sa may gisulti din ni Brother Kenneth, all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others. Even if this were for the sake of restoring their health. Klaro kay Brother Kenneth, no? Are gravely ang gigamit sa simbahan, are gravely. So katong ning linya dito, Brother Kenneth, are gravely contrary to the virtue of religion. Pero wa man sila kay bawaan, di pa sila grave. Katong gihimo na to pagdulal, gravely contrary to the virtue of religion. Kinahanglan mabaw ang bagang duot sa mga tao ini. Di sila mawad ag paglaom ngano na ay sacrament. Amen. Go to the sacrament of confession. Katong nang gilinya dito kung mga Katoliko mo, go to the sacrament of confession. Kaya bawa ka, Brother Kenneth, doon na tayo pasyente bag-ulang karon, gikag Manila, Brother Kenneth. Naaron siya sa office atong interviewon. 2009 pa yan sakit, Brother Kenneth. Niduol siya. Nakadawat siya sa kamatuuran through catechism, the teachings of the church. Nakadawat siya sa grasya through the sacrament. Hindi man ko katag grasya, Brother Kenneth, di mo ko Ginoo. Pero when I administer the sacrament of confession, when I administer the sacrament of anointing of the sick, when I administer the Eucharist, it is Jesus, Brother Kenneth. It is Jesus. So, sinitabo niya, Brother Kenneth, he is healed, completely healed. But, healing is secondary. Ang pinaka-importante, Brother Kenneth, mag-rosaryo na siya, magbasa na siya ng Biblia. Yan, i-increase na iyang gugma sa simbahan. I-increase na iyang gugma ni Kristo. Conversion, Brother Kenneth. Yan ang ibiyaan iyang kabit, Brother Kenneth. Grabe, no? Kung saan man naayaw ka, naga po kay kabit. Iyan as Ginoo. Iyan as Ginoo. Muna diha. Muna nga, mga pinangga ko mga igsuon, katong mga nag-uol, nga gipahunong si Batang Healer, dugangin yung kay Balo kay ako bitaw nagtanaw nga daghan ay mga Katoliko ning ko nga unsa may gihimo namong mga pari. Naghilak ko ba? Unsa may gihimo namo sa mga pinangga na kong mga obispo. Yang mahunong ni siya. Unya, they will go to Jesus in the sacraments. Nga magkapakumpisal ba di siya nga di man siya pari, Brother Kenneth? Di na committed siya si Kristo. Bisan gani mga pari, Brother Kenneth, nga maghiling-hiling without sacrament, ihunungan na ninyo. Paglingkod mo sa kumpisalan. Unay ka Kristo. Inihikap mga tumba. O ba na,
Naman sa Biblia nga, hikapon ang mga masakiton, niya matumba. Manglingkod ta. Ang atong ipahikap ang kamot ni Kristo, anak, ipasaylo na imong sa. Muna kamot ni Kristo. Anointing of the sick, pinaagi ni Santos nga hilog sa may gugmaong kaluis, Ginoo. Kana, anointing of the sick. Kana, kamot na ni Kristo. Ayaw ng imong kamot. So, maamis kasi imong kamot, wala ka maamis sa sakrament. Kamot na ni Kristo. Layo ra ko, anak. Munang atong i-empower ang mga pari. Katong mga ni linya, ay mo kagoon. You can see greater than this when we follow Jesus. When we know the truth about Jesus. And we know about the grace about Jesus. Di na mo angay mag-uol. Wala akong mensahe ninyo, go to your priest. Receive the sacrament from the priest. The sacrament of healing. Okay, Brother Kenneth, di angay mag-uol. Nya, ina si Batang Healer, Brother Kenneth, kung ma-interview ni mo, pare atong tabangan. Para marinaos kay inusinti to kay siya. Tinutanay kay na iyang pagpanambal, Brother Kenneth. Pero, sad to say, ang gahom dili ikas Espiritu Santo. Munang ato siyang tabangan, Brother Kenneth, tungod sa itong mga experience o tungod po stitching sa siba. Kining CCC 21:16 to 17, Brother Kenneth, nasabtan ni nako sa diyang na-exorcist ko, kaya di mo ko kadawat, anay. Kaya mga albulago, nakatabang mong pod. Anong ato mong ponungon niya man. Naman, officially. Di na nato makuha na kay the church is the pillar and foundation of truth. Dili si Father Darwin. Dili ko may magtutudlo ninyo. Ang magtutudlo na to, puro tayo estudyante. Ang magtutudlo na to is the mother, church. Ano maminaw ta niya. Kini akong gi-share, mingon, hindot po ng pagtulunan ni Father Darwin. Wa ko'y pagtulunan, oy. Nagtuon ra ko sa pagtulunan sa simbahan. Kay we only have one teacher, the magisterium, the church. Puro rata tinunan, brother, tinunan estudyante, Brother Kenneth. Brother Kenneth? Father, thank you so much. Daghay kitang nasabtan, Father. O niya, taliwala sa mga kabisip, nakahatag kitang higayon. God bless, Father. God bless. Ampo ay ang dasigay. Salamat, Brother Kenneth. Padayo si mong kadasig. Atong kauban niya, dedikado kayo sa CFD o sa Ministry of Deliverance o Anchorman San. Salamat kay Brother Kenneth o sa mga suging tigpaminaw nga kanunay nagtanaw sa imuha o ka-enlighten unta ni sa bagang duot sa mga Katoliko. Di angay mag-uol. Kay naa si Kristo sa sakramento. God bless. God bless, Father. Salamat kayo. Okay, at yun po ang naging pahayag ni Father Darwin doon sa nangyari na balita patungkol sa pagkakatigil kay Villaluz. Ngayon ating panoorin ng balita naman kung anong nangyari doon habang pinapatigil si Villaluz. Narito. Mga kasama o mga idol sa gihapon, balik ta sa tuang live dinhi sa Maya Purok 5, Barangay Tumapik, Mahayag, Zamboanga del Sur, kundiin ato ang gibisita karong adlaw mga kasamag mga idol niini nga maong lugar kay mao kini ang katapusang adlaw nga gitugot sa Department of Health nga makapanambal ang gibantog nga batang healer nga si Noven Villaluz. So doon lang kita sa iyang panimalay mga kasama. Syempre no ato ang makita karong buntaga nga grabe ka daghan sa mga tao ang nidagsa karon dinhi aron nga nang hinaot nga mapatambalan mga kasama ga mga idol sa giila nga si batang healer. So kining mga nagpatambal dinhi mga kasama gikan pa ni sa mga nagkalain-laing lugar, nagkalain-laing probinsya, adunay gikan sa Jansan, adunay gikan sa Oroqueta, Bukidnon, adunay gikan sa Cagayan, Iligan, Lanao del Norte ug ingon man mga kasama ga mga idol gikan usab sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay og mga lugar usab dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. So matud pa sa atong nakahinabi kaganiha mga kasama nga taga dinhi mismo sa Mahayag, mao kini ang unang adlaw nga adunay pinakadaghan nga mga nagpatambal dinhi kay ang number karon sa mga nagpatambal mga kasama niabot na sa 7,000. Kung mga regular days no na lang sa mga 3,000 ka mga individual ang magpatambal dinhi. Apan karon mga kasama sobra 7,000 na ang naa dinhi karon nga buot magpatambal ni batang healers. Ayun, sobrang daming mga nasipagdatingan, umabot ng 7,000.
ordinary bisita is 3,000. Ngayon sa huling araw niya, umabot ng 7,000. Kaya mamaya o bukas at pong talakayin po kung ano ang dahilan talaga. Ano talaga ang dahilan behind sa pagpapatigil sa kanya. Abangan nyo po yan dito lamang po sa Straight to the Point. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.